mga katotot, mga ka-DIY, kumusta po kayo? Sa episode po natin ngayon ay magte-test po tayo ng mga capacitor at gamit po ang dalawang klase ng digital multimeter. Isa pong walang capacitance function at isa po ay mayroong capacitance function. Okay po. Titingnan po natin kung pareho po magiging resulta nung kanila pong magiging testing sa kanyang capacitance. Okay po. So unahin po natin, ito po ang ating digital multimeter na wala pong capacitance function. Ang gagamitin po natin dito ay yung charging time para malaman natin kung okay pa o hindi okay itong ating capacitor. Okay. Set po natin siya sa 2M. Yan po. Ito siya sa 2M. Yan. So, kukunan po natin siya ng charging time. Noong una po ay akin po tinatimingan pa ito ng by seconds or 1001, 1002. Pero sa bilis po ng papalit ng display niya, ako po ay naiiwan. So, minarapat ko po na sundan na lang po yung pagpapalit ng display dito, yung frequency na kanyang charging. So, para makuha po natin kung ilan po yung magiging charging time niya. Okay po. So, nahitin natin ito isa. Ito po ay 1.2 microfarad. Ito po isa ay 1.2 microfarad. Good po ito o bago. Ito po ay luma. So, tingnan po natin ha. One, two. Ayan, kita nyo po. Balik na rin natin. 1, 2, 3. Okay. Tatlo lang po siya. Tatlo. So, ito pong isa. Ito pong bago. One, two, three, four, five. Okay, lagpas po sa 5. Okay, balik na rin po natin siya. Medyo salabat. Okay. Tingnan po, sobra po sa 5. So, good po siya. More than 5 po kasi ang ating general rule ay good po ang isang capacitor. Okay? Kunan po naman natin itong ating digital multimeter na meron po capacitance sa function. Okay po? Set natin siya sa 20 microfarad. Okay po. Kunan natin siya. Nag-charge na nga po pala ito. Na-short na po natin ito bago po natin po i-test. Okay po? Kaya safe na po siya. 0.6. Ito. One point 1.21. Okay. So, nalaman po natin na talagang pag below 5 ang charging time niya, pagsak po siya. Lagpas po sa 5, good po siya. Tama po sa kanya microfarad. 1.2, 1.21. Okay? Now, ito po isa. Pareho po 1.5. Nabura lang po ito isa pero 1.5 po yan. Yan. So, kunan natin siya ng charging time. Ayaw. Okay. Bilis lang. So, mababa na to. Ito na isa. Three, 4, 5, 6. Okay. Kita nyo po, ang dami. Abot po siya ng 5. So, kunan po natin siya ng actual capacitance. 0.18 lang. So, ang baba. Isa.
Palitan din natin. $1.5. So, 1.5 po siya. Okay? So, okay, good. Yan. So, ito naman po isa. Pareho po itong 2 microfarad. Tunan po natin siya ng charging time. Tandaan niyo po, pag sinusukat po ang charging time, huwag niyo pong hawakan ito, tsaka ito. Ha? Resistance niyo po makukuha, hindi po hinto yung kacha-charge. Okay po? Dapat po huwag niyo hawakan. Yan. Ito. Okay. Ito niyo po. Dali lang. So, ito naman. Tama siya. Next short. Lagyan natin dito. Dali natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sobra. Ibig sabihin, tigpa sa 5. Tingnan natin ang kanyang actual capacitance. .6. Ito isa. Baliktarin natin. Baliktarin nyo lang po. Baka po kasi kanina parehong pole po yung ating ginamit. 1.98. 1.98 po siya. Okay po. So, yan po. Kung mapapansin ninyo, kapag hindi po umabot sa 5 ang charging time niya, talaga pong bagsak siya. At kung lagpas naman po sa 5, talagang pasado po siya. So, within the tolerance po, yun po ang ating nakukuha dyan pag 5 o above ang kanya po naging charging time. Okay po. Kung minsan po kasi, pag nagtitest po tayo, pag kahit na po ito luma, tinitest natin halimbawa ito ng GTL na ganito, minsan umaabot din ng 1.9, 1.8. Kala po natin good. Pero hindi po pwede maging good po. Ito po ang gamit natin. Yun po reading. Kasi po, mababa ang charging time niya. 1 point something inabot dito. Akala po natin good. Kasi po ito ay resistance. Hindi po siya microfarad. Kaya hindi po pwede nating i-compare maging reading natin dito sa ating digital multimeter na sa ohms o resistance na reading o display dito. Kahit po umabot ng 2 o 1 point something dito, basta po nasa resistance ka po, hindi po natin masasabi yun po ang kanyang capacitance. Kasi po, iba po ang resistance sa capacitance. Iba po ang ohms, iba po ang microfarad. Okay po? So, kaya ang ginagamit natin sa mga digital multimeter walang capacitance factor ay ating pong charging time para po malaman natin kung good o hindi ating pong mga capacitor. Okay po? So, sana po ay nakatulong po ang ating pong tinalakay ngayong araw na ito sa inyo at inyong magamit sa inyong pagdi-DIY araw-araw. At kung nyo po naibigan, paki-like na lang po at bilang suporta sa ating po channel, paki-subscribe na rin po tayo at paki-hit na rin po ang ating notification bell. Okay po? Hanggang sa muli. Bye-bye and God bless us all. Ingat po pa palagi.